Sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga. July 5, 2024, Biyernes. Karambola sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Good morning. Morning. Maulan at makulimlim na Biyernes. Biyernes. Ika-5. Sayang. Mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Paki-follow, like, share, subscribe. Mahalaga, comment. Ayan, ang ating text line, 0999-376-6768. Diyan po, pwede kayo magkomento. Okay? Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, at sa GMA Afford the Box Channel 25. Yeah, good morning. Morning. Magandang umaga po sa atin lahat, sa ating mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao, globally. Dito sa Metro Manila, medyo maulan. Sa ibang bahagi rin ng bansa. Maulan din. Paring mamaya ata ang laban ng Gilas. Saka Georgia. Paring Conrad, tayo po ay isang malungkot at isang masayang balita. Ano yung malungkot? Yung malungkot, pinapaalam po natin sa mga kaibigan natin, mga pinagsilbihan at mga relatives and friends ni Attorney Rene Martinez, na matagal na naging provincial administrator natin ito sa Ilocos Norte ng panahon ni Governor Bongbong Marcos. Pumanaw na po siya. Ayan, nakikiramay tayo. Nakikiramay po tayo sa kanilang pamilya. Of course, tayo naman po ay nasisiyan at tayo bumabati sa kaarawan ni Administrator Nani Almeda ng National Electrification Administration. Kilala ko ata yan. Nani, kailangan ayusin na natin itong mga electric cooperatives natin. Baka hirap na sila. Kilala mo si Nani. Kagolf natin yan. Oo nga. Malakas ba ito? Malakas. Malakas. Magaling. Kakatanggalin natin yan. Larangan ng golf. Mabigat. Mabigat. Ngayon po, ang bumalaga sa atin, pumunta na talaga ng Supreme Court.
Yes, dapat lang. Ito mga farmers, hinihingi nila sa Supreme Court na ipigilin itong Executive Order number 62. 62. Sino ba yan? Yan po yung modifying the import duties on various products. Ano Agree. yung various? Labo eh. Siyempre. Rice, corn, Baboy. at baboy. Yun lamang po yan. Kailangan nilagay nila sa various yan kasi otherwise makahalata yung meat. Makahalata. Sabi po nila, gawin daw, i-declare na unconstitutional yan. Yes. Kasi ngayon, July, kailan ba yan? July 7 ba o July 9? Ang Effectivity niya, ang argument nila ay tatamaan daw ng gusto ang mga local farmers. At saka unconstitutional dahil ginawa ito habang Hindi daw po sinunod yung proseso. yung proseso, ibig sabihin nun, kailangan madinig, konsultasyon, madinig yung side ng mga Iba't ibang agriculture. Marami pong petitioners, Iisa-isahin ko ba? Samahang Industriya ng Agrikultura, SINAG. Federation of Free Farmers, FFF. United Broiler Raisers Association. Soro Ibaba Development Cooperative. Magsasaka Party List. Okay? Kailangan daw po ng TRO or status quo ante order. Sa Lunes magpo-file din yung UFCC Abacada. Ayan. Sasamahan nyo Sasamahan natin ng ating mga grupong magsasaka. Wala raw pong proper consultation yan. Ganito ho kasi nakalagay sa batas. Yung Customs, tawag nito. Customs and Tariff Act. Ayan, Customs and Tariff Act. Kapag walang session ng Kongreso, pwede mag-issue ng executive order ng Presidente regarding tariff. Yes. Kasi yan pong tariff, walang iba kundi Kongreso lang yan. Pero ganito yung mga kondisyones noon. Kailangan mag-hearing yung Tariff Commission. Okay? Tapos i-recommenda ng Tariff Commission ano yung result. Pagkatapos, tsaka lamang pwedeng kumilos ang executive branch, pero dapat walang session ng Kongreso. So minanipula, in other words, hinintay nilang walang mag-recess ang Kongreso. At pagkatapos, inilabas itong executive order na to. Ano ba yung executive order? Diba? Binawasan po ang taripa sa bigas from 35 to 15. At yung taripa sa baboy na matagal na nilang binaba din, ay hindi na nila pwede ibaba kasi sobrang baba. Sobra-sobra na yun. Baka ay extended po hanggang 2028. Yun ang hindi nakalagay dito, pare. Bakit? Ano yung determination? Ano yung mga bagay-bagay? What were the facts? Para sabihin mo dapat hanggang 2028 yan. Anong nakakagimbal? Inflation. So, inaasahan nyo, inflation will remain high until 2028. Nakakagimbal. Nakakagimbal. Bakit hanggang 2028 yan? Bakit umabot hanggang 2028? So, parang ano daw po ito, minadali. Hastily. Tanggalin mo yung parang. Minadali po talaga ito. Oo. At yun na nga, hindi ko maintindihan yun, pare. Bakit hanggang 2028? Hindi pa nila pinaliwanag yun eh. Wala silang paliwanag. Yung 35 to 50 ng bigas, sabi nila, para bumaba ang presyo. Pero hanggang 2028, yun ang hindi ko maintindihan. Inaasahan ba nila na hanggang 2028, ganyan katindi ang problema natin? Ibig sabihin, wala kayong gagawin? Hanggang 2028, importation lang. Yun ang ating panlaban. Bago daw po, ito ang obserbasyon nito mga agriculture na to, bago nga na-issue daw yung Executive Order 62, pinagtatastas na ang mga tarifa. Halimbawa, yan sa corn, naging 5% na yan. Yung pork, naging 15% na. Okay? So yun, hindi nakasali doon sa Executive Order.
Pero nakasali doon sa hanggang year year 2028. 2028. Kasi po, dapat, nitong taon na to, matatapos na yan. Oh, kasi Matatapos na yan, low tariff for pork. ang tagal na niyan eh. Panahon pa ni President Duterte. Ang sinisisi nila yung ASF at saka global warming. Ano to? Climate change. Climate change. Yun daw, electric vehicles, ganun din. Ginawa 0% tariff. Okay? So, kumbaga, naging executive order lahat ito. Parang ganun na ang kalakaran. Hindi mo may ipasa sa Kongreso dahil tatanungin ka at maraming mga question. So, lahat na, Executive Order number 10, ibinaba sa ang tariff rate ng bigas. Executive Order number 12, ibinaba ang tariff sa electric vehicles. Puro Executive Order na. Baguhin na natin yung batas. Tanggalin na natin power ng Kongreso na mag-set ng tariff. Bakit panay ganyan daw? Kumbaga, nakahalata na. May pattern. May pattern. Oo. Naging yan na ngayon ng patakaran. Yan ang Imbes na yan ang pang-emergency. Yun lang po ang papel noon na pwede mag-issue ng tariff, magbaba ng tariff or magtaas ng tariff through executive order, pang-emergency lang. Pero napansin nila, lahat na lang executive order. Hindi, tsaka nakakapagtaka pa din dyan, in-extend. Bakit emergency ba tayo hanggang 2028 sa baboy? Baboy? Oh. Siyempre, malakas ang labi nun Pati ang sabi nga ng iba yan lang naman talaga target Ginawa lang dahilan yung mga bigas. Malakas. Sino ba itong mga nasa mita na ito? Ay, mayayaman. Sino ba yung mga malalakas na mag-import ng baboy? Ito pa raw po, isa pa, ito mas payag ako rito. Although walang, hindi technical hindi legalistic. Kasi yung hindi nyo sinusunod, yung proseso. Kumbaga, inabuso nyo na Lahat na lang ng pagbaba ng tariff, executive order na Kumbaga, hindi nyo na pinadadaan sa Kongreso Wala na kayong karespeto wala na raw proseso, wala na. Pero ito sa akin, pare, ang mas mabigat na dahilan, although hindi mo pwedeng sabihin legal argument or ano daw po yan, labag sa palisiya na kailangan tulungan yung ating agriculture sector. Okay? Ang policy natin, gusto daw natin paakyatin ang ating food production. So yung ginagawa ngayon nito na rekomendasyon ng NEDA sa presidente, ay labag daw yan doon sa sarili nilang policy. At saka ano yan, mabuti nabanggit mo yan, paring Conrad, kasi sa Constitution talaga may nakalagay na food security. There is really a provision there for government. This will undermine, ang sinabi nila. Yung food production na local, malinaw daw na malinaw, ngayon, ang ating agriculture sector, struggle. Matagal na, imbis na tinutulungan ninyo yan. Struggle daw, tapos, upakan nyo, palalabanan nyo sa mumurahing imports. Bukod doon, hindi nyo pa sinusugpo yung smuggling. Lalo na. Ayan. Lalo na. Talagang hindi na struggling yan. Dying. At pag daw, tinamaan yan, agriculture sector na yan, lalong magkakanda, hirap-hirap ang tao. Yung poverty incidence will rise. Oo, sinabi nila, ang poverty incidence dito sa atin, pinakamataas sa rural areas. In particular, among rice farmers and fishermen. So, lalo raw pong palalawakin yung agwat between the rich and the poor. Nasa Constitution din. Oo. Yan. Kabit-kabit Kabit-kabit talaga. Wala silang ang NEDA at saka ang argument pa rin John, lahat yan ginagawa
para daw pababain ang inflation. Pero hindi naman daw sinabi kung paano meron ba talagang katibayan na pag binaba ang tariff ng bigas, baba ang inflation. Yan. Kasi nasubukan na natin yan. Yun na nga. Yung baboy, pinagbababa ng natin, baba. no. Wala rin naman, hindi naman bumagsak ang inflation. Hindi bumagsak ang inflation, hindi rin bumagsak ang presyo ng baboy. Hindi rin natulungan ng consumers. So, okay daw po yun. Kung may labanan natin yung inflation, sabi nito mga nagpetisyon, pero hindi naman dapat na pahirapan yung farm production. Tapos yung isusugal mo yung local food stability, local food production stability. Pag ginawa mo yon, pati yung economy in the long term, apektado. Ayan. Hihina tayo lalo sa halip na lalakas. Yan ang mangyayari dyan. Ginagawa daw nila, pinaasa sa importation. Pero ang policy na sinasabi nila, ang lip service, maging self-reliant. Pero yung action nila, kontra doon. May punto sila, pare. Hindi, talaga naman may punto ang grupo. At matagal na nilang nilalabanan yung mga gawain na yan na palusot. Sa halip na magtrabaho, pinapalusutan nila ang taong bayan. At saka bakit 4 years? Ha? Bakit 4 years? Hindi pa po pinapaliwanag yan eh. Bakit hanggang 2028? Yun ang misteryo dyan eh. Kumbaga nahihiwaga. Dito sa Karimbola, matagal na kami nahiwagaan dyan eh. Pero hindi pa pinaliwanag ni yung paborito ni Pare Jonat, kagalang-galang na Economic Planning Secretary. Arsenio. Hindi pa niya piniliwanag bakit 4 years. Pero ito po, yung 29 pesos na bigas daw, dyan sa Kadiwa Centers. Darating na. Magsisimula today. Darating na. Today daw, 10 Kadiwa Centers. Pero dito lamang po yan sa Metro Manila at saka sa Bulacan. So kayo mga naghihirap dyan sa Cavite, Laguna, yan. Mga Mindanao, the Visayas, dyan sa Northern Luzon, dyan sa Bicol Region. Pahintay lang muna. Pahintay lang muna. May darating ba? Darating na. 10 Kadiwa Centers daw po to. Pero 29 pesos per kilo. May limitasyon yan, ha? Paring konta. Oo, ang pwede ran daw, Friday, Saturday, Sunday. At saka, 8 a.m. to 5 p.m. bawat isa, may limitasyon. 10 kilos yata bawat isa. May tanong ako rito, parin Jonat, pakisagot nga. Paano mo malalaman na yung nasa harap mo, kung ikaw ay sa Kadiwa, qualified bumili ng 29 pesos per kilo? May data. May database sila. Really? Oo, meron. Ano nakalagay doon sa database? Nakalagay dito. Okay ka ba? Maayos ka ba dyan? Yung database nila. Mga halos ang target daw nitong programang to 7 million vulnerable households. Yun ang hirap dyan, yung vulnerable. Kasama daw po dyan, senior citizens. Yan. Qualified tayo dyan. Single parents. Yan. Persons with disabilities. Yan, PWD yan. At saka yung beneficiaries of the 4Ps. Eto ngayon, may dumating dyan. Sa harapan ninyo. Hindi siya senior. Hindi siya PWD. Hindi siya single Hindi parent. siya kasama sa 4Ps. Hindi siya Ang claim niya lang, single parent siya. Anong katibayan ng single parent? Ito, may anak akong kasama. Hindi mo lang sinama yung asawa mo, single parent. Hindi klaro. Talagang hindi. That's the point I'm driving at. Meron bang Senior citizen, merong ID eh. May nagre-register ba ng single parent? Wala yata. Wala nga eh. Solo parent. Ayan ang mga nakakalito dyan. Mga baka pagsimula ng away yan. Oo. Kailangan daw magdala ng ID. Anong i-ID ng solo parent? Senior may ID. Oh, PWD may meron. ID. Yung 4Ps Meron din. may ID.
Single parents, May ID ba yun? patay. Baka kailangan yung death certificate. Hindi. Hindi rin. Naghiwalay eh. Oh, hiwalay. hiwalay lang eh. Ayun. Walang katibayan. Walang katibayan yun. Pasensya ka na, hindi ka makakabili ng 29 pesos. Hindi, hiwalay na ako eh. Ah? Kailan? Kanina. Umiwalay na sa akin. Nagtrabaho na siya eh. Aha. Pero yung pong mga qualified, magdala raw kayo ng lalagyan ng bag. Mabuti pa. Kasi wala supot dyan. Hindi kayo bibigyan ng supot. So magdadala na kayo ng bag. At 5 kilos ba? 10 kilos? Hindi ko alam kung 5 or 10 eh. 10 kilos ata. 10 kilos. Okay. Pero Biyernes, Sabado, Linggo lang lang. yan. At saka yung Kadiwa Center o Kadiwa Store, hanapin ninyo yan. Meron naman listahan eh. Meron ba? 10 na Kadiwa Center. Oo, yan po yan Bureau of Animal Industry sa Quezon City. Nandiyan yung Kadiwa. Bureau of Plant Industry dyan sa Manila, dyan yan sa May San Andres. Oo. Food Terminal dyan sa Taguig. Baka wala na doon ah. Wala na ba? Oo, kasi nandun na yung archive. Meron pa, hindi. Meron pang food terminal. Meron. Oh. Sa tabi, pero Hindi na take over. Maliit na lang. Hindi na take over ng ano. PhilFida. Ano yung PhilFida? Sa Las Piñas. Sa Valenzuela City, meron din daw po, pero hindi specified Na area. kung saan. Oo. Barangay Fortune NBF City. Diyan sa Marikina City. Okay? At saka sa San Jose del Monte City in Bulacan. Ayun. Yung mga kadiwa daw po dyan. Kung kayo, Tika dyan. swerte kayo. Paano ho yung ano? Wala sa Caloocan. Ito, yun na nga. Hindi, wag na sa Metro. Meron Caloocan City. Hindi lang specified kung saan. Basta Kadiwa, hanapin nyo. Paano ho kung halimbawa... Laki ng Caloocan, pare. Paano nyo? Oo. Hindi, Baawa naman kayo. I-announce nyo na. ito na lang. Specific. Isa pang issue to. Halimbawa, ako, nakatira ako sa Laguna, Kalimba. Pero nagtatrabaho ako sa sa Manila. Ngayon, siyempre, sabi sa akin ng misis ko, uy, bumili ka sa Kadiwa. Ano to? Mura-mura. Ano to ngayon? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Na tiga Laguna ka? Baka yung address mo sa ID. Yun na nga eh. Ano yan? Pwede ba yun? Tanong, pwede ba yun? O kaya yung mga buhos. Ano ibig sabihin ng buhos, parang Conrad? Ano yung buhos? Yung barangay captain namin doon mismo, inorganize na niya. Kung ako, barangay captain o mayor, naghahanap ako ng paraan para itong mga... Tutulungan ko. Kakargahin ko na yan. Isang bus. Punta kami sa Bili kayo doon. Bureau of Animal Industry. Pwede ba yan? Pwede ba yun? Sabi po ni Secretary Francisco Laurel Chu, nag-a-appeal raw siya doon sa mga bibili. Huwag abusuhin. Hindi, wag naman daw ibenta. Kasi baka bilhin mo, tapos bibenta mo. Bilhin mo ng 29, bebenta mo ng 46. Ganda. Oo, mas mura. Kikita ka pa. 40 lang. Kasi 50 plus eh. Ito na. Ayan na, nako. Ayun na. Yung mga traders. Mag-organize kayo ng mga grupo ng PWD. May idea. In other words, i-black market po. At alam ko yan. Nangyayari yan. Nangyari nun yan. Oo. Naalala ko, in the 60s, Nangyayari yan. ang may programa po noon, Rice and Corn Administration. RCA. Yung RCA, parang ganyan din ang ginawa. Malakadiwa Center. May mga accredited sila na magtitinda ng RCA rice. Yes. Okay? Yan pong nasa RCA rice na yan, pumipila mga tao dyan kasi di hamak na mas mura. Imported dyan from Thailand. Ang Cambodia, Burma, paano niya? Okay. Ang ginagawa po, bina-black market. Grupuhan. Bibili ng maraming bigas doon, tapos dadali sa palengke at titinda roon. Yan. Nagkakaroon ng black market. Which is likely to happen. Dito. Ako sa tingin ko, mangyayari yun. Kasi ano yan pwede mo bang pigilan yan? Halimbawa, grupo ng komunidad, 10 households, 5 ang mga doon, 5 yung mga available doon kasi single parent. Okay?
PWD. Meron sila. Meron, 4-piece. Meron May din. senior. May senior, 4. Kasi yung 4-piece, malamang, kasama na yan, baka may senior sila na member. Meron. Oh. Or single parent. Oh. So, dalawa ba yun? Yun na nga eh. Yun mga ganyan yan eh. O paano yan? Maraming tanong eh. Household yan. Di organisahin ko na para maayos yan. At saka, gano'ng kadami ba yung supply? Baka unahan yan. Hindi baka unahan yan. Unahan yan. Kasi limited po ang supply na yan. Oo. So, ano yan? Baka magkagulo pa. Pila system, first come, first serve. Pag naubusan na, baka wala na po, tapos na. Ubus na yung stock. Nakapila. Ilang oras lang nakapila yung tao doon. Ayan, Magagalit yan. Kakatakot ito. Oo. Yung sistema na yan, medyo mabigat na ano yan. It's a nightmare, administratively. Magandang tignan sa papel eh. Pero, Sa implementation. ngayon po magsisimula yan, titignan natin, babantayan natin kung ano mangyayari dito. Maraming pwedeng mangyari. You know, magkagulo or yung mga hindi naman dapat mabigyan, Mabibigyan. Yung mga dapat bigyan, hindi nabigyan. Ayan. Okay, babalik po ang karambola dito sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Samantala, ngayon, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, July 5, 2024. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Magandang umaga sa ating Naalala ko lang, July 5 pala. Anibersaryo ng aking mga magulang. Hoy. Kinasal sila noong July 5, 1950. Okay, sabat, magse-75 years na next year. Ano yun? Diamond. Diamond anniversary. Diamond. Platinum na ata ngayon ang tawag doon. Ang Diamond, 65 na lang eh. Ganon? Bumaba, no? Ginawa ng ginawa ng platinum. Kasi wala namang umaabot ng ano eh. Bihira umaabot ng 75 years. Either namamatay. Wedding anniversary. Ngayon, may mga comment dito, parang Jonathan, sabi, hantayin muna raw natin, tingnan natin. Kapag pumalpak, tsaka tayo magsalita. Huwag natin hinahanapan ng butas. Hindi natin yung naghanap ng butas. Sinasabi lang natin yung mga dangers. Pwedeng tignan natin. Kasi po, nangyari na yan. May historical basis. Anticipate Sinabi natin. ko nga 1960s, yung RCA, ganyan din. The same program. Siyempre, mas mura yung bigas kaysa doon sa market price. And therefore, nagkaroon ng dayaan. Parallel market. Hindi mo maiwasan yun. Si mismong si Secretary Laurel Chu, sinasabi niya, wag niyo naman bilhin yan at ibenta ng... Yan, siya mismo. Alam niya yan. Sinabi niya yun eh. Okay? Alam niyang pwedeng mangyari. Kaya meron ng pakiusap. Okay. Ang hirap bantayan yan. Hindi natin That's the problem. hindi natin pinangungunahan. Sinasabi lang natin, tignan natin ng mabuti at pakiusapan natin ito yung mga kababayan. Sobrang negative na raw tayo. Naiinis sila. Naiinis kayo? Ganun ba? Sobrang negative. Hindi kayo naiinis na binababaan, kinuloko tayo ng tariff commission. Ganun ba yun? Hindi naman dapat mangyari yan. Saka para sa bayan 29 nakadiwa. Hindi ko maintindihan eh. Bakit ganun ang response natin? Pagdating Cut dyan. the tariff. Pagkatapos ng cut the tariff, magbenta ng 29. Na very limited. Food stamp. Very limited yung Samantalang yung effort to increase production, wala tayong gano'n na narinig. Sabi ng lahat, yan talaga ang solusyon natin sa ating food security, increase production at mabilisan. Di ba? At meron na tayong technology to do that. Merong kaparaanan. Hindi na napapalaganap. Merong kaparaanan na yan. Nagagawa nga sa ibang bayan. Bakit hindi natin kayang gawin dito? Anong diferensya natin sa kanila? Dito nga natuto yung Kaya sa ating sa Erie, dyan sa Los Baños,
Nagpunta lamang sila dito at dyan. Ang IRRI po, talaga yan ang number 1 research Pagdating sa rice. pagdating sa rice. Ito na nga parang Conrad, di ba palagi na natin sinasabi, kung yung oras na ginugol natin, yung resources na ginugol natin dito sa mga 3 o 4 na kaparaanan na stopgap na kaparaanan na ito, ginugol natin sa food production, nakafocus tayo ng maski pa paano doon. May result na yan. May result na yan. 2 taon na Sabi po ng Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, yan yung mga mayayaman na bayan. Ano? Yung Food and Agricultural Organization ng UN. Yan FAO. Po, FAO. International yan. So meron sila joint report. Ang nakita nila, patuloy tayong tataas ang ating importasyon ng bigas. Aabot daw sa 5 milyon tonelada by year 2033. Yun po ang projection nila. No? Pilipinas ito. Although tumataas daw ang production ng buong mundo ng bigas, pero tataas din ang ating rice importation. Yan. Global rice production daw, tataas by year 2023 kasi gaganda ang yield. Hindi ibig sabihin dadami. Sa China kasi nagre-reduce na po sila ng tinataniman ng bigas. Yung mga lugar na hindi ganun ka-productive, sayang lang. So, sinasara nila yun. Ang trend po ngayon, gumanda ang yield. Na yun nga ang gusto rin natin mangyari dito. Okay? Ang projection nila, ang India ang magiging biggest producer ng bigas. Ano yan? Bakit nila nasabi yan? Siguro nakita nila yung mga policies, mga programa ng gobyerno, geared towards that. Biggest producer at saka biggest exporter sila Ba't hindi natin pwedeng gawin sa Major India? producer daw po yung India. Ano yung Ginagawa ng India? anong agimat nila ron? Baka kung meron? pwede natin. Yan. Yung Vietnam, Cambodia, Thailand. Bakit sila pwede? Bakit tayo hindi? Ang exports daw po ng bigas continuously aakyat. Isang contributor doon ang Pilipinas. Bakit nila nasabi yan? Policy natin hanggang 2028 Pinakamalaki. Ibaba ang taripa. Hindi iakyat ang production. Ibaba ang taripa. Yan, maganda. At the same time, ito po sinasabi, paano natin babayaran yun? Yung additional importation ng ating pagkain. Sa ngayon pa lamang, paakyat na ng paakyat ang pagkakautang ng gobyerno. As of end May, more than 8% na po ay itinaas. 15.7 trillion na tayo. Yeah. Government debt. Kauutang lang natin sa World Bank ng 500 million ata. Ito ay hindi specific sa project. Ibig sabihin, yung mangungutang ka para sa tulay, mangungutang ka para magtayo ng mga school buildings, specific project. Yung inutang nating 500 General. for program. Ibig sabihin po niyan, Support. Support. ano yan, para makuha lang natin yung dollars. Program, iuutang mo. Ano yan, kumbaga, foreign exchange support yan. Ganyan. So, panay ang utang natin ng ganyan. Ibig sabihin, hirap tayo sa pagbayad ng ating mga ng ating importation. And yet, ang policy natin, papunta pa rin doon. Okay? Mahirap ipaliwanag yun Okay. Pero hindi pa naliliwanag ni paborito ni Parin Jonathan. Hindi niya pwede ipaliwanag Bakit? Paano niya, anong another theory yan naman yan? Kasi it goes against all the theories in the world. Sa policy. Sa policy natin.
So, ano po ba ang sinasabi nila? Tayo kasi we were stuck as a low middle income country for the past since the mid-80s. Noong panahon ni Marcos kasi umakyat na tayo sa ganyan, level. low middle from a poor or what. Nasa low middle income na tayo. So 80s hanggang ngayon nandun pa tayo sa low middle income. Hindi pa tayo nakakaangat dun sa upper or high middle income. Hindi nga nating inaambisyon yung maging develop. Wala pa yun. Hindi nga, yung maging isang antas lang, maging high middle income. Na narating na po ng mga kapitbahay natin matagal na. Tayo, hindi pa rin natin nakukuha yun. Yeah. From low to upper middle income. Pero, Low pa rin eh. Mahirap talaga yung low. bakit since the 80s, hindi natin madali-dali yan? Pag daw po ngayon, umakyat na 6%, 6.2, ang economy natin, tatamaan na natin yung high middle income. Kakayanin ba this year yung 6%? Pero sa akin, ito ang akin dyan, pare. Okay, high middle income na. As a general, ang Pilipinas. Kumusta naman yung individual? Yes. Yung mga mamamayan? Kumusta naman yung kanilang mga income? Ang nangyayari doon, Kita nila. ang nangyayari doon sa ibang bayan, umakyat, upper middle income or high middle income grouping. Singapore Malaysia, na Thailand, yan, etc. ganyan. Indonesia. Pero, Singapore. Singapore rich na nga, di ba? the gap between the rich and the poor, lalong Ang dito Vietnam, sa marami atin, na. mabigat. So yung income distribution po, ang, Inequality is ang, very, very problema rito. Kontrolado kasi yung kapital eh. Yung kapital may... Yung income ng mga kokonte, umaakyat. Yung income ng mga either steady o bumababa. Bumababa pa. Kailangan daw po mas maraming Pilipino ang makaramdam niyan. Yan ang sabi ng paborito ni paring Jonat na Cabinet Secretary Arsenio Balisacan. Good! So, ano po ang ginagawa natin para yung Yung ganyan ay mangyayari. Ramdam. ng taong maramdaman bayan. yung pag-unlad ng economy? Hindi. Ang inaangal ng mga kababayan natin, paring Jonat, walang trabaho. Tumataas ang presyo ng bilihin. Saksakan ang traffic. Okay? Mahal ng power. Aray. Marami. Mahal ng tubig. Aray. Policy po yan, ha? Hindi yan yung... hindi mo pwedeng sabihin na halimbawa, may bagyo, natural causes. wala. Hindi. Hindi mo pwedeng... nung panahon ni Procopio, ang kinakatwiran niya, bakit nalalaglag yung agriculture natin? Climate change. Oo. Matagal na yun. Oo. Ang napansin naman natin, buong mundo may climate change. Yung mga ibang bayan, hindi naman tinatamaan yung kanilang food production. Tuloy pa rin sila. Bukod sa atin lang ang latay ng climate change. Walang iyang climate change yan. Masyado nakafocus sa atin yan. Sa atin lang tayo tinatamaan. Hindi po. Sabi ng mga think tank, policy. Yung ating Programa ng gobyerno at saka yung polisiya. policy, programa ng gobyerno, pag i-implement na magagandang policy, kasi yung mga policies naman natin maayos eh. Except Gusto natin high food production. Yan. Pero ginagawa ba? Yun. Pagdating sa Hindi, nilalabanan ng ibang policy. Policy of importation. pagdating sa kanyan, nagkakakontrahan na, hindi pa na-implement yung magandang policy. Nababalam ba? Nababalam. Balam. Oo. Pag nasabi, parang nangyari sa atin, nasabi ko na, yan na. Ayan na. Para Policy bang, na yan. para bang, sige, mangyari na yan. Pero may maganda akong dyan sa, mamaya i-discuss po natin yan sa patapos na ating programa, yung ating cultural portion. Yan. Importante yun. Kasi nanunumbalik ngayon yung gusto ng mga heritage rice dyan sa Cordillera, the Cordillera rice.
Meron tayong magandang nangyayari dyan. Meron talagang bukod tangi silang Napaka-unique niyang Cordillera rice na yan at ating cultural heritage yan. Mamaya pag-usapan natin. Pero ito po, yung DENR nagagalit kay Leonardo DiCaprio. Oo. Ano ba ginawa nito si DiCaprio? Sumulat siya, sinabi niya, i-preserve natin yung ginagawa ng Masungi. Ayusin natin yun sa Masungi Foundation. Kasi binigyan ng pagkakataon yan para yung uniqueness, yung unique na ng Masungi, na features ng Masungi, dyan po dito sa may Rizal, yung mga limestone formations, pati yung mga unique na mga flora and fauna, medyo maayos. At inaalagaan po nila yun. sabi po ni Leonardo DiCaprio, sumulat siya ng appeal kay President BBM na mag-intervene dyan sa nangyayari tungkol sa Masungi. Kumbaga, medyo disiplinahin nyo naman yung DENR. Okay? Kasi po, ito DENR, merong nung panahon ni Gina Lopez, as DENR Secretary, nagkaroon ng agreement between the DENR and the Masungi Geo-Reserve Foundation. Ang sinabi ng DENR, okay, kayo foundation, kayo mangangalaga dito sa area dyan na ito. sa reservation na yan. 2,000 hectares lang yan, 2,500. Under most traveled, kinansela po, Binabawi na niya yan. kinansela yung agreement na yan. So, ang sabi ni DiCaprio, yung pag-cancel na yan, baka makalimutan na yung conservation. Ilalagay mo sa alanganin yung dati. Magiging vulnerable na yan, lugar na yan. Baka mabukas na yan sa mga quarrying, mining, yan, illegal developments. Maglagay dyan ng ng subdivision o kaya windmill. Meron daw pong kitang-kitang resulta ng conservation dyan sa Masungi. Hindi ba? Pero nagalit ang DENR. Nagalit. Pinasabalian si DiCaprio. Hindi, nobody is above the law daw. Ano ibig sabihin nun? Di naman sila Sino ba lumalabag sa batas Sino dito? ba lumalabag sa batas? Yung bang nagko-conserve o yung mga nagkwakwari? Kasi daw, sabi ng meron daw legal opinion ata na illegal yung agreement na ginawa ni Lopez. Hindi nila mailabas yun. Hindi yung sinasabi nilang illegal na and there is a opinion, hindi nila mailabas. Yung sinasabi nilang opinion. Ayun. Kasi palagi nilang binabanggit dyan, paring Conrad, meron daw kasing phrase doon na binibigay yung ganyang conservation effort dyan sa Masungi Geo-Reserve Foundation in perpetuity. Sabi ko, yung in perpetuity, in law, is only up to 50 years. And you can renew it if you want to. 25. Di ba ganun yan? Ang kaso daw, under the law, yung Masungi Geo-Reserve, nasa joint venture agreement daw for government housing. That was the original idea. That was because ito, during the time of President FBR, talagang inayos na yun, ini-assign yan out of the 147,000 hectares of considered park and other reservations dyan sa Rizal, Laguna at saka Quezon na panahon pa ni President FM inano yan. Talagang dineclare yan na and then 2,000 Na hindi pwedeng galawin. Hindi pwedeng galawin, but 2,500 of that nagkaroon ng agreement with then Environment Secretary Victor Ramos para certain parts of it will be part of that Masungi area na merong housing sana for, alam mo kung sino yan, government employees, most of whom will be part of the core that will be protecting that particular area. Ayun. Hindi na natuloy yun. Hindi yan pa din daw ang nakalagay sa batas.
Hindi nga natuloy. Agreement nga yun eh. So, hinahanapan ng butas. Naghanap At ng sabi pa butas. daw, ang claim pa ng DNR, yan daw, foundation na yan, yung kanilang supposed na binabantayan, meron mga resorts. They have to show that. They have to show that. Demanda nyo po. Oo, they have to show that. Yung nag-ooperate ng resort. Oo, hindi yung Ang nagko-conserve. solusyon ba nun? Tanggalin mo. Baliwalain na lang natin yung conservation effort kasi meron naman resort dyan eh. Tama ba yun? Meron resort dyan. Yung foundation, may kasalanan kayo. Tanggal na kayo. Bakit hindi demanda yung nag-resort? tanggalin yung resort? Oo, kanila ba yun? Yun ang dapat natin maintindihan. Alam mo pa, ang balita ngayon, parang Conrad, may tinitignan, may tinitignan ng DNR na grupuhan at meron din namang iniit sa pera. Ito nga masungi. Kasi lumalaban sila eh. Kasi ang nangyayari po dyan, may dalawang grupong gusto makakontrol yan. Yes. Okay? Itong DNR, kumbaga, tinatabla po itong foundation. Wala na kayo rito. So kami na bahala rito. Ang kinatatakot dyan, mawawala na ng bantay. Wala na check and balance. Yun ang problema. And DNR nga, supposed to be under that agreement with Secretary Gina Lopez, meron silang participation, may program group eh. Hindi sila gumalaw. Hindi nila inayos yung mga papeles na yan. Pinabayaan lang nila to, tapos ngayon, ito na. Gagawin na nila ng katakot-takot, hinahanapan ng mga butas na hindi naman butas. Meron daw pong 2 o 3 na board of director ang foundation. Director din nung isang kumpanya na sinisingil ang DNR ng 1.2 billion. So malaking kasalanan nyo. Ba't kayo naniningil? Hindi kayo gumalaw eh. Ibig nyo ba sabihin, over the years, hindi gumastos itong mga taon to? Para bakuran yan, ayusin yung area na yan. Nakita mo ba yun? Parang ganda nung limestone. Oo nga. At saka yung mismo paglalagay ng net, yung road network, ibig sabihin hindi sila gumastos doon. Dapat kasama nga kayo sa paggastos doon. Wala nga kayong ginawa. Wala nga kayong ginawa eh. Di talagang sisingilin kayo. Kumbaga, bakit nobody's above the law? Yes. Si DiCaprio daw is wants to go around the law. Kaya it's against the law. Yan daw agreement with the foundation. Ganun ba yun? Pag may agreement, Ba't niyo kasuhan kung meron kayong peba? Kung meron talaga kayong is illegal at lahat, hindi naman kayo gumagawa. Hindi, mas maganda dyan siguro gawing batas na talaga. Na merong mga ngalaga dyan dahil sa kapabayaan ng DNR. dami na kasi na... Ay, nako. Na take over dyan eh. Tira dyan. Okay. Iyan po ang ating watershed. Kasama dyan yung watershed. Upper Marikina. Sa reservation na yan, yung Upper Marikina River. The whole 146,000 was declared natural park noong panahon pa ni President FM. But there are certain portions there na talagang specific for conservation. Kasi hindi naman natin kaya, government. Maglagay ka nga ng forest ranger dyan, 146,000. Kaya may participation ng DNR malaki, LGU, at saka itong mga conservation groups kaya ng foundation. Bakit sinosolo, isolate? Parang itong nag-iisang foundation. Bakit dyan? Hindi ko maintindihan yun eh. Yung iba. Tsaka ang tapang nung balik kay DiCaprio. Tapang. No one exempted from the law. Yes, and that includes DNR. Magbayad kayo. Hindi kayo tumulong para ayusin yan. Maangas mag-press release to, Maangas. Reaction kay Leonardo DiCaprio. Yung kasing kay DiCaprio, lumabas po yun sa Instagram. Viral immediately, na. Viral yan. Kailangan sagutin. Maangas din yung sagot. Hindi naman maangas yung statement. Ni DiCaprio, nakikiusap nga eh.
Ito tanong ko, paano nalaman ni Leonardo DiCaprio yung issue? Hindi, ano siya? I think, Environmentalist. environmentalist. I think sinulatan din siya ng foundation para humihingi ng tulong ba. It's a global network of environmentalists and conservationists. Ayan. Away po to. Oo. Parang yung away ni Binay at Cayetano. Cayetano. Ano na yun? Ethics Magkakasabunutan yan. Matinding sabunutan. Kinakabahan ako dyan. Baka sabunutan ng... umabot ng sabunutan dyan eh. Ngayon kasi, World War lang eh. Yung sa DNR DiCaprio, salita lang eh. Di ba? Ito, Maanghang na salita ang DNR. Nobody is above the law. Kumbaga, pinalalabas nila, violator tong masungin ng batas. O, ba't di nyo i-demand? ba't di demanda kung meron kayong sinasabing ganyan? Ang dapat, tanggalan kayo ng papildyaan. So, kanino nyo ipapasa yon? Kami. Sila, wala. Hindi nyo nga magawa. Kaya nga, nagkaroon ng ganyang agreement eh. Meron kaming grupo. Yan. Meron kasi dyan ang interesado po. Yes. Halimbawa, Aboitiz Power. Yeah. Gusto magtayo dyan ng wind energy. Yung Wind mga farm, wind farm. turbine. Windmill. Wind farm. Okay. Na nagkabukingan. Ako. Hindi pa naman daw aprobado yun and everything. Yung ganyan. Meron nga. Gumamit ng power. Para, kumbaga, power play eh. Para masunod yung gusto nila, magkaroon doon ng... At in joint venture with the foreign group. Yes. Pero mo, gusto pa natin foreigner yung mambaboy ng ating mga reservation. Tapos meron dyan. Sige nga, yung sinasabi ninyo na kayo ay magaling, maayos at talagang lahat ng mga sinasabi nyong violators talagang tinitira nyo. Ang laki ng isang subdivision dyan. Yan mismo, mayroon. Ba't wala kayong... Baka foundation na may-ari nun. Hindi, sila yun. Yung isang Mga bata subdivision. nila. Mayroong malaking quarry. Ba't hindi yun na Ba't i-demanda? i-demanda Yun ang against the law. Rapid City Quarry dyan. Matagal na. Yun ang ginawa nila. Ang nakakalungkot dyan, parin ko, nakakagalit at nakakalungkot, yun yung mga grupo na violators, na totoong violators, yun ang kanilang mga kasama dun sa kanilang sinasabing transformative activity dyan sa area na yan. Nagbalat kayo. Nagbalat kayo. Kunyari. Ano tawag dito? Wolf. Dressed in sheep clothing. Yan. Yun ang mga kasama Yan nila. po tawag dyan, bantay sa lakay. Kunwari, sila taga-bantay, pero sila ang makikinabang. Sila ang, kumbaga, sila mambababoy. Kasi kung ano-ano itatayo nila dyan. Nakatayo na nga sila. Yun ang estado ngayon yan. Okay? Kaya maangas ang balik kay DiCaprio. Angas. Super. Nobody is above the law. Hindi pa nila ginamit yung the laws for all. Okay, 9 o'clock ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ. Karambola sa DWIZ.